So, welcome to Tatay Talks, Usapang Tatay. As you can see, iba yung environment namin ngayon. So, actually, meron kaming simple na salo-salo. Meron kaming sineselebrate. Merong 2 birthday boy dito nakatabi ko. So, yesterday, birthday by Tatay JC. Happy birthday, Ay, Tatay. thank you. Happy birthday. Thank you, Tatay. And then, today, Yun. which is the date of filming right now, is November 18. 18. Yeah. So yesterday is Tatay JC's birthday, November 17. But today, we are celebrating the birthday of Tatay Bog. Yun, happy birthday, Tatay Bog. Okay. Ilang taong ka na? So I think Napainom. no need to discuss yung age. No? But Basta tatay na, tatay. yes. The important thing is how we celebrate yung birthday. Nandito kami sa Wahin. Yes. So, as I mentioned a while ago, we are celebrating the birthdays of our 2 katatays. And then, napili namin itong Wahin na to kung makikita nyo, medyo cozy yung paligid dito. Yung labas is, pa-flash ako sa baby at the end of this video kung ano talagang lugar. Pero masasabi ko na talaga. Chill. Chill at saka tahimik talaga dito sa lugar na to. So, Yeah. tamang-tama sa pagre-relax. With your family. Yeah. Sama-sama mga pamilya natin ngayon Oo. dito. Nandito So, lang. how many families are we? We're 4? Yeah, 4 families. four actually. families, yeah. Sama rin namin isa naming kaibigan. Okay, so wag na natin patagalin pa, no? Gusto ko lang kasi i-share sa inyo mga katatays at sa inyo mga katatays din na yung aming mga highs and lows. Yan. So basically, ang topic natin for today is yung highs and lows ng bawat isa sa amin. Oo. So magiging vulnerable kami ng konti dito. Oo. Para kahit paano meron kayong alam sa buhay namin. Na Sino kami? Yeah. Sino Right. tayo? Tingin ko makaka-relate rin yung iba sa topic na to. Of course, yes. Yeah. Hopefully, and then, yun nga, sana makapulot kayo ng kahit paano magandang aral dito sa pag-uusapan namin o i-discuss namin. Okay? So I think to start with, I think we can able to share the yung highs and lows of Tatay JC. Okay, let's start from yung yung low, okay? Yung hindi kaya-ayang experience ko before. Back when I was high school. So, nagtitipid kasi ako dahil meron akong gustong bilhin. Hindi ko lang maalala kung ano yon specifically, pero Baka pang-counter yan. Oo, no? Oo nga, no? But, anyhow, kasi gusto ko nga makatipid. So, ginawa ko is, umuwi ako ng bahay sa mga lola ko para doon kumain ng lunch. Okay? Para hindi na ako gagastos pa sa school. So, nalalakad naman yon pero may kalayuan. Okay? Tsaka mamasahe. Pero, since nagtitipid nga ako, nilalakad ko na lang. Okay? So, yon punta ako sa mga lola ko, kakain ako ng lunch. Then, after lunch, mabubusog ka. So, iiglip ka. Titignan mo yung oras. Oh, may time pa ako. Yan, so, iglip muna ako. Tapos, di mo namamalayan. Mag-1 na. Ewan yung, yun nga, yung next class ko, which is English. So, ang nangyari, dahil nga, umuwi ako ng bahay, tapos umiiglip pa, nalilate ako. Tapos, hindi ko namamalayan is, yung, sabi ko na sa sarili ko na, ngayon lang late ako, pero kinabukasan, babawi ako. Pero, nag-continuous na. Naging habit na. Naging habit na. Kasanayan. Oo. Yung teacher ko that time strict. Pag pag late ka, equivalent to absent na. Syempre, pag late ka, ikaw yung huling papasok sa room nyo. Di yung mga kita ka talaga na ikaw talaga late. Diba? Tinginan lahat sa inyo. Tinginan lahat. Late ka na naman. Favorite. Ganun, oo. So, that time kasi naig sa akin yung gusto ko talaga makaipon eh. Kaya, Pang-counter. di ko talaga alam that time, pero posible. But anyhow, so, first grading, baksak. Second grading, baksak. Umabot ng third grading, baksak. Hindi ko naman namamalayan na, yun na nga, third grading na. So, fourth grading, ayan na. Tinaray ko na
na wag ko nang ulitin yung ginagawa ko. Pero, yun na nga lang, fourth grading na. So, naipasa ko man, nahigit ako ng grade ko from first to third grading. So, nangyari, baksak. So, anong mangyari pag baksak? Di back subject. Tapos, ano na ako nun? I believe, third year na ako, second year ako, tapos turning to third year. So, nakaya, kasi unang-una, English subject, babaksak mo pa. Tapos, sa parents ko, especially, kay daddy, ganyan, kasi, syempre, madidisappoint sila, ba't mong babaksak? English na nga lang yan, babaksak mo pa. Tapos nun, yun nga, kailangan ko mag-back subject. So, which means, third year na ako, papasok ako dun sa second year. So, nakaya yan kasi ang babata na yung mga senior na ako. And, so, wala, no choice eh. So, nilunok ko na lang. Pasok na lang din ako napasok. And, awa ng Diyos, yan, nakapasa. Pero, one thing na-realize ko, aral sa akin is, kailangan mo talaga maging mindful sa mga ganong Kala mo yung mga small, lang yun. Pag yun, naging habit mo na. If it's like bad habit, then, talagang sisingilin ka sa kulit. And that's for me. So, yeah. So, what about, since birthday mo ngayon? So, ako na. Hindi. Sige, yeah. Go ahead, Tatay Bogs. So, low sa akin ang pinaka-low sa buhay ko actually is yung yung sabay-sabay yung naging problema ko. Ano yan, career, health, tsaka relationships. Sabay-sabay. So, this is when yung galing ako ng Bangkok. Umuwi kami buong pamilya kasi may opportunity magtayo ng sariling satellite office doon. So, ang gandang blessing ni Lord nun. So, grinab ko. Pero uuwi ka, meron kang sarili mong satellite office na pwedeng patakbuhin. Tapos, malapit ka pa sa mga kapamilya mo. So, umuwi kami, di ba? Tapos nawala yung trabahong binawi ni Lord after 6 months. So, for me, mahal na mahal ko yung team na kinabibilangan ko nun eh. Startup crew, tas napakita namin yung platform. Tapos nagkaroon akong opportunity na ma-promote. So, yun, isang low talaga yun. So, bigla, na-depress ako nun. Alam mo yung tipo na gustong-gusto mo yung ginagawa mo, mahal na mahal mo. Tapos biglang mawawala na lang sa'yo. 6 months yata ako, mag-isang taon ako hindi naglalabas ng bahay. Ganun yung tipo, parang feeling ko napaka inutil ko na. Yun yung naramdaman ko. Parang kala ko wala akong silbi, lahat ng hard work ko nawala. Yun. Tapos ayoko na makipag-usap. Nasa kwarto lang ako, laging patay ilaw. Tatakot na sa akin yung misis ko noon. So, doon ko na-realize na yung depression, totoo pala yun. Depress ako noon. Ayaw ko makipag-usap. Basta, ang iniisip ko lang noon, wala, napaka-useless ko. Paano pa ako makakahanap ng trabaho na ganun? Wala na akong pag-asa. Hindi ko na naiisip yung mga anak ko. Isa pa lang anak ko noon eh. Isa pa lang anak ko si CJ. So yun, sa career ko yun yung pinaka-lowest. Yung pinaka-lowest. Tapos, at the same time na nangyayari yun, nagkaroon pa kami na problema sa mother-in-law ko. Kasi nakitira kami nung umuwi kami. So, hindi kami nagkasundo. Umalis kami sa punan. Basta maraming naging problema sa pamilya. So, nagkaroon na ako ng problema sa career. Ngayon naman, pati sa pamilya. So, pagka nawala, pati pera mo, apektado na lahat ng naipon ko. Kakaunti ko naipon galing sa abroad, naubos lahat. Nawala lahat yun. Ito pa matindi. Muntik pa ako mamatay sa COVID. Yung variant ng Delta noon. Sobrang tindi. Sobrang tindi. Para akong hindi makahinga.
Pagka gumagalaw ako, 2 linggo eh. Yeah, wala pang ano nun, di ba? Wala pang may vaccine na pero hindi pa ako nababaksin. Hindi Ah, lang ako tinamaan. Sa akin yung severe case. Tapos yung misis ko nagka-COVID din, pero hindi ganun ka-severe tulad sa akin. Tapos yung panganay kong anak. At this time na, hindi pala eh. Oo, anak ko na rin pala si noon, si Kaden. Pero mo nangyayari yun sa buhay ko, nawalan ako ng career, nawalan ako ng pera, nawalan ako ng trabaho. Nagkaroon ako ng problema sa mother-in-law ko, tas may problema pa ako sa health. Wow. Daming lows Oo. Sabay-sabay nangyayari yun. Sambak Span of 2019. 2019 to 2020. 2021, parang ganun. Yung 3 years pa na yun. So yun yung mga lows ng buhay ko. In hindsight, bakit kaya ako nagkaroon ng ganong pagsubok? Kasi at that time, bilib na bilib ako sa sarili ko. Sa totoo lang, bilib na bilib ako lagi sa sarili ko. Lahat ng ginagawa ko, feeling ko, gawa ko lahat. Pag-usapan nga natin kanina yung manifesting, ginagawa ko yun eh. So, feeling ko epektibo. Ako lahat na hindi ko iniisip ang Panginoon at that time. Siguro tinawag ako. Maraming lessons na pinakita sa akin. Doon ko na-realize na pagka pala wala ang Panginoon sa buhay mo, pagka bumagsak ka, lagpak na lagpak ka. Talagang lagapak. Rock bottom, no? Kasi lahat ng pinahahalagahan ko eh. Ayun, yun yung mga low sa buhay ko. Bilib na bilib ako sa career ko. Mahal na mahal ko pamilya ko. Apektado. Ginudiyos ko ang pera. Apektado. So yun nga, yung problema, sabay-sabay tumama sa akin. Career, relationship, tsaka health. Napagtanto ko na kaya ganyan yung nangyari sa akin kasi wala na si Jesus Christ sa buhay ko. Bilib na ako kasi sa sarili ko. Wala na akong pinakikinggan nun. Kasi may pera ako, may ipon ako, feeling powerful ako. Tapos ako pa nasusunod sa opisina. Alam mo yun? So, ganun. Kaya hindi po ako pabalik. Yun yung low. Ang pinaka-low talaga yun sa health eh. Kasi, feeling ko talaga, mamamatay na ako nun. Meron akong near-death experience. So, nagbili na ako sa kapatid ko. Tapos yung panaginip ko, kakaiba na. Ang panaginip ko nun, hindi ko na kasi kaya nun eh. Nasa sasakyan ako. Tapos, sabi ko sa kapatid ko, nagbilin ako kung anong nangyari sa akin kasi nanghina na ako. Parang pagod na yung katawan ko. Sabi sa kanya, ikaw na bahala sa mga anak ko tsaka sa asawa ko. Papahinga na muna ako. Yun yung huli kong sinabi sa kanya. Yun kasi wala nang facility noon sa hospital. So nagpa-uwi na lang ako. Hindi, inuwi niya na lang ako. Kasi yun yung sinabi ko eh. Sabi ko, wala nang mangyayari dito, uwi mo na lang ako. Alam mo yung panaginip ko noon na nag-replay yung lahat ng feeling ko simula maliit ako hanggang nung point na nag-struggle na akong huminga. Doon ko na-realize na wala palang ibang importante. Hindi pala importante yung career mo. Hindi importante yung pera mo. Yung sasakyan mo, yung bahay, cellphone mo. Hindi siya importante. Ang importante pala yung pamilya mo. Yung mga relationship na ginawa mo sa buhay mo. Kung paano ka naging blessing sa ibang tao. Kasi lahat yun na napanaginipan ko.
And for some weird reason, feeling ko, sa panaginip na yun, nagparamdam sa akin si Lord na sinabi niya na mahal niya ako, na ako lang ang inaantay, 'di ba? Na magbago at bumalik sa kanya. So, nung tinanggap ko yun, pagkagising ko nakakahinga na ako. Wow. So, yun ang for me, sa buong buhay ko, pinaka-low. Kasi mahal ko asawa ko, mahal ko mga anak. The mere fact na muntik na akong kunin. Tsaka kung kukunin ako, ano ko hindi naman ako sa heaven diretso at that point, alam ko May punishment ako Kasi nga hindi ko tinanggap si Kristo sa puso ko at that time. So, alam ko yung punishment ko na yung mga anak ko, may experience yung hirap ng buhay katulad ko. At panonoorin ko yun. Kung paano ako nabuhay, ganun din sila. And at that time, feeling ko mahirap yung pinagdaanan ko. Sa akin lang Wala akong magulang, malaki, ganun. So, yun yung pinaka-low sa buhay. Oh, bigat, no? Sa akin, ano bang low sa buhay ko? Siguro, kwento ko na lang yung regarding dun sa COVID rin. Hindi ko na kwento yung yung iba, yung katulad nung yung struggle ko sa college. Kasi, struggle ko sa trabaho, yung mga ganun. Doon na lang muna tayo sa pinaka-important, which is kung ano yung mahalaga sa'yo, yung pamilya mo, di ba? So, yun, ang pinaka-lows ko sa buhay na yung nagkaroon kami lahat ng COVID ng asawa at anak ko. That time si John D, takot na takot kami kasi alam mo yun, meron siyang nagkaroon siya ng minor na sakit sa baga. So, basically, kung ikaw yung magulang, matatakot ka kasi unang-una ang COVID kasi ang pinupuntiran niya baga, di ba? Yes. Kasi kung ganun yung mangyayari, maraming papasok sa isip mo na worse di ba? Tapos at that time, hindi mo alam emotionally damage siya kasi unang-una. Hindi mo alam, marami kasi nababalita noon na namamatay sa COVID Yeah. Hindi mo alam kung saan ka lulugar, ano ba to, totoo ba to? Hindi mo na alam yung reality kung mangyayari ba to sa buhay mo. Kasi biruin mo 3 kayong nagkaroon. Kung ako lang yung nagkaroon noon, masasabi ko pa na siguro tawag dito malalagpasan ko to. Pero hindi mo kasi ma-sure dahil una 3 kayong nagkaroon. Hindi mo alam kung paano i-take care yung anak mo, yung asawa mo, magkakahiwalay kayo sa kwarto. Yun yung pinaka-lows ng buhay ko kasi tawag dito. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, although doon mo rin talaga masasabi, katulad sa sinabi kanina ni Tatay Bogs na kahit may pera ka. Kasi at that time ang hinahabol ko kasi magkaroon tayo ng ng savings na malaki. Yeah. Kasi kaya ka lang naman na dito sa ibang bansa para kahit papaano makapag-ipon ka, makapagtayo ka ng negosyo sa Pilipinas at the same time mamuhay kayo ng maganda sa back sa Pilipinas. So, ang tina-target mo talaga, magkaroon ka ng savings. Pero nung nagkasakit ka, doon mo marirealize na wala pala talaga lahat, no? Kasi kung that time, which thankful ako kasi kumaga parang naging pagsubok lang yon ni Jesus ni Lord para humiling ako kay Lord na sana pagalingin kaming lahat na walang mangyaring worse. Bumalik kami sa normal na buhay. Ganon. And medyo yun nga sabi ko nga emotionally iba yung emotional attack sa iyo pag ang kapamilya mo na yung natatamaan ng yung mga problemang ganon lalo na sa health. Yep. Kasi lalo na nag-iisang anak namin si John D. Masakit para sa isang pamilya na
yung nag-iisang anak mo na hindi mo matulungan, eh. Kumbaga Mm. parang kasi at that time ikaw rin nag-i-struggle, hindi mo alam kung anong tulong yung puwede mong ibigay sa kanila, which is dasal na lang talaga. Do'n ka na lang kasi hihingi ng ano, eh, ng do'n ka talaga hihingi ng prayer sa taas na malagpasan lang namin 'to, okey na. Mm. So, yun para sa'kin yun yung pinaka-lows ng lowest ng buhay ko, na masasabi ko na thankful ako na naranasan ko rin yun kasi at kahit papaano napalapit yung pananalig ko kay ano, kay Lord. Mm. Mhm. Yun. Ayun. Wow. So, okay. So bro, yung sabi mo na tingin mo talaga believe na believe ka sa sarili mo. Oo. Kasi may mga ganun talaga tayo, di ba? Mm. Kahit naman ako, and up until now, na kapag ginusto ko yung isang bagay, gagawin ko yung mga kaya kong gawin Mhm. para ma-achieve ko yun. Tapos bigla ka na lang, since alam ni Lord yan eh, Mm. na sumusobra ka na, na hindi mo na, you're not glorifying. Yung, at least maging thankful ba, appreciate. So yung, believe sa sarili, is it good or is it bad? I mean, I know, yun nga, bad nga which is nangyari sa'yo. Pero, paano naman, let's say, kung bibigyan mo ba talaga rin credit ang sarili mo? So, kaya I'm just thinking, is it, masama ba rin na talagang, like, bigyan yung at least yung sarili mo ng credit or, yeah. Sa akin, ang opinion ko dyan, Mm. you should never be proud of yourself Mm. or anything that you've accomplished. Yun yung na-realize ko. Yeah. Tapos pag nagbasa din ako ng Bible. Mm. Kasi, ano ba sabi niya doon? Yung mga humble, yun yung itataas ko. Yes. Yung mga proud, yun yung ibababa ko. So, against siya sa pinag-uusapan ngayon sa mundo. Be confident. Diba? Against the grain. Ika nga nila. Yung pag binasa mo yung Bible. Kasi hindi mo naman yun talaga hindi ikaw ang may gawa nun. It's the will of the Lord. So, yung tanong, yung napag-usapan natin kanina, bro, regarding the manifestation. So, ang naging thought process mo nun, kumbaga parang gusto mong i-manifest yung mga bagay-bagay, pero yung manifestation na yun, iniisip mo na dahil sa iyo. Kumbaga parang ikaw lahat ang may gawa nun, kaya mo nakuha lahat. Tama. Yung, pag iniisip ko to everyday, first thought in my mind, everyday, magmamaterialize to into something. Ginawa ko yun na may visual board pa ako. Na-achieve ko nga. So meaning, bro, manifestation itself, kumbaga, masasabi mo talaga na totoo. Oo. There's a truth in that. At a certain level. Okay. Diba? Kasi sa akin, ang manifestation ko noon, be promoted, tumira sa condo. Ganyan yung mga manifestation ko. Magkaroon ng bahay na may 3 aircon. Simple lang naman ako. From my humble beginnings, ganun lang. Magkaroon ako sa sariling PlayStation, magkaroon ako ng sasakyan, magkaroon ako ng sariling pamilya. Everything happened. Visualization and everything. Pero ang akala ko, I was the one visualizing yun. So meaning, bro, nung nakuha mo na lahat yung mga gusto mong i-manifest, wala bang, kumbaga parang, wala ka bang ginawa na, kasi, pinipreach mo palagi na magkaroon ka ng ganito. Which is, hindi ka nangungusap dun sa taas, no? Hindi. Okay. So, wala yung... wala si Lord nun. Kumbaga parang, hindi mo siya sinasabi dahil na, kunwari, gusto ko itong makuha, pero gabayan mo kung ano yung will mo. Walang ganun. Walang ganun.
makukuha ko to. At saka yung tinatawag natin na pay it forward. No? Or maging blessing sa iba. Sa iba, wala yun. Kaya kinatok ako eh. Meron mo. Kaya dinala ako dun sa ganung low. Kasi nakalimot na ako. Sa sobrang, yun nga, bilib na bilib ako sa sarili ko na I can do anything, even the impossible. Parang ganun na. Arrogance na eh. Right. Diba? Idolatry na talaga. Hindi man ako very successful na billionaire or anything. Pero sa loob mo, may mga ganong feeling eh. Refill yung ego mo eh. Yung ego mo talaga, dambuhala na eh. Yeah. Hindi man nakikita ng ibang tao, pero alam pala ng Panginoon ng puso mo. Alam niyo yung puso mo. So, okay. Bago mo na-reach yung GM, no? GM. Gaano yung ano mo talaga? Paano yung grind mo sa trabaho? Yung trabaho? Grind? Ano? Yun nga, ano ko eh, matiisin ako. Matiisin akong tao. So, focus ako sa trabaho, pasok ng on time, tapos exceeding lagi yung expectation. Kung merong binigay sa aking task, dadagdagan ko pa yun. Laging may extra. Ganun. Ganun talaga, as in grind. Kasi nga, kailangan ko eh. Tsaka, nung maliit pa lang ako, ano na ako eh, trained na ako nun eh. Competitive din ako. Gusto ko pag may hindi naman actually competitive. Hindi ko kadalasan mini-measure yung sarili ko over sa iba eh. Pagdating sa... Basta overachiever. Basta kung alam ko yung kaya ko, kailangan meron pa ang extra. Yan, no? So, each one of us talaga, meron talaga tayong mga lows sa buhay. And how will, kasi may mga aral dyan for sure. As, yun nga sa'yo, Tatay Bogs, yung, now you realize na, kailangan mo talaga din, maging thankful kay Lord. Pero, tignan mo na ano ka lang din, doon talaga siya si Lord, doon talaga siya sa sa mga naliligaw na landas talaga siya. Yun yung talagang hinahanap niya, gusto niya mapalapit. And yung near-death experience, malaking bagay. I mean, yung tapos i-rewind sa'yo yung mga nangyari. Kala ko nasa ano lang yun. Ito true story. Real talk ba? Hindi ako nagsisinungaling. Kala ko, yung mga ganung bagay, sa pelikula lang. Kasi meron... sige. Continue, bro. Hindi ko lubos maisip, may experience ko yun. Pala simbahan ba? Hindi. That time. Hindi nga ako nagsisimba sa Rome Road eh. Bihira, pagka naisipan lang. Kasi yung asawa ko gusto magsimba. Pero yung ako, manggagaling sa akin. Hindi, nung nandito ako sa Bangkok. Actually, sinisi ko ang Panginoon. Nung maliit ako. Sinisi ko siya. Kasi sabi ko, ba't wala akong nanay tsaka tatay? Ba't ako nakikitira? Sabi ko sa kanya, yung pala ako tutulungan gagawin ko na, biruin mo, ako na lang bahala sa sarili ko. Nabi ko sa kanya yun, maliit pa lang ako. Hindi ko kinikwento sa kahit na sino yun, pero yun. Yung ego mo talaga. Sabi ko, hindi mo ako tutulungan, nahihirapan na ako. Ako na ang bahala sa sarili ko. Yun, maliit pa ako siguro. Sa harapan ng simbahan yun eh. Namalengke kasi ako noon. Tapos yung pinabili sa akin bigas. Bigat na bigat ako. Tapos pulang-pula na yung kamay ko. Sabi ko, everyday na lang ba ganito? Ilang taon ka nun, bro? Hindi ko na matanda. Siguro mga 8 or 9. Okay. Ganito ba lagi? Ang hirap nito, ang bigat-bigat. Parang mabigat to. Ako lang yata yung batang kailangan gumawa. Parang ganun, masyado akong self-centered. Which is saying ko, yun, parang if you're going to look at it on a brighter side,
magandang ano yun magandang motivation yun. Mm. Di ba? Kasi ang isang tao naman hindi naman magsasucceed yan pag hindi ka nakaranas ng struggle. Oo, Tama. true. Di ba? Mm. Which is based on my experience also. Mm. Sa dami ng pinagdaanan ko nung nag-aaral pa lang ako. Mm. Ngayon ko na-appreciate na kung hindi ko pala dinaanan yung mga ganung bagay, eh di wala ako ngayon dito. Mm. Di ba? Kasi ano ba yung nabasa kong quotes nun? Ang sabi niya dun sa quotes na yon, ang pinaka idea ng thoughts na yon. Kung babalik ka sa nakaraan at babaguhin mo lahat yung mga nangyari sa buhay mo, hindi na ikaw yon in the Oo. future. Mm. Tama. Di ba? Yeah. Kasi yun yung bubuo sa pagkatao mo eh. Kung ano yung personality mo makipagkapwa-tao, kung paano ka mag-grind sa trabaho, kung paano mo tingnan ng isang goal na dapat makamit mo to, kung overachiever ka ba. Hindi mo naman makukuha yung mga bagay na yun hindi mo magiging personality yun kung hindi ka nag-struggle sa isang bagay. Mm. Kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo, matiisin ako sa trabaho. Bakit? Bata pa lang ako, ganun na. Hinuhon ka talaga. I mean, Yung pala magagamit mo, no? Kasi alam mo yung magiging parang maawa ka sa sarili mo ng mga panahon na yun. Pero if you are going to, yun nga, look at the brighter side, yun ngayon na kung yun yung ngayong birthday mo, di ba? Di ba? Sasabi mo na, okay, kaya pala napagdaanan ko yung mga bagay na yan kasi inihanda ako sa mga gantong buhay. Yeah. Di ba? And then, okay bro. And then, yun nga, speaking of manifestation, naranasan ko rin yan eh. So maybe ang pagkakaiba lang talaga dun sa manifestation na, ayun, sa mga nanonood dito, ewan ko kung na-try nyo yung mga vision board. Yung mga ganon. Try nyo yun. Ano tawag dito? Effective naman. Effective talaga yun. Kasi, nauhon yung subconscious mind mo na gawin yung mga bagay na ipupush mo talaga yung sarili mo pag nakikita mo yung yung goal mo eh. As Tatay Bogs mentioned a while ago, naranasan niya talaga na makuha niya yung mga gusto niya sa buhay. Kasi, kumbaga parang ginamit niya yung manifestation na yun o yung binisual niya kung ano yung gusto niya mangyari. At ako rin, naranasan ko rin yun sa buhay ko. Kasi nagulat nga ako na nangyari sa akin yun kasi actually, although na-manifest ko yung mga bagay na gusto kong makuha sa buhay, pero in a different way. Kasi yung sa'yo, bro, meron kang vision board, di ba? Parang sinasabi mo. Yung sa akin naman, sinulat ko yun sa email. Na hindi ko na alam na nagsulat pala ako noon 3 years ago. Ganito yung sinulat ko, ganito yung minimum na sahod ko, meron akong ganito sasakyan, tapos meron akong ganitong bahay, meron akong ganitong ipon. Na nung nandito na ako sa Bangkok, na nakuha ko na yung first job ko dito. Tawag dito, nagulat ako. Pagkakita ko, minimum na ganito yung sahod ko, meron akong auto, meron akong bahay. Doon ako nagulat na, totoo pala to, na sa araw-araw na pag-grind mo, tawag dito, dahil gusto mo makuha yung isang bagay, syempre nag-grind ka araw-araw, pagkatapos hindi mo namamalayan na nakukuha mo pala yung isang bagay, tapos binalikan mo, doon ka magiging grateful eh. And then after noon, walang halong biro talaga to. Totoo talaga nangyari sa akin. Nagsulat ulit ako ng goal ko na i-manifest ko. Gusto kong i-manifest. Pero, ang different lang yata sa amin ni Tatay Bogs is that after na makuha ko yung mga hiniling ko sa email, tawag dito. Every morning, nagkakaroon ako ng mantra o kaya dasal na thank you kasi binigyan ako ng pagkakataon ng ganito yung pagkakasabi ko. Thank you Universe and Lord na binigyan niyo ako ng ganitong pagkakataon na makasama ko yung pamilya ko, ganito yung sinasahod ko, healthy kami lahat. And then, yun nga, after na kasi nasa last list yung makukuha ko dapat yung ang anak at asawa ko papunta dito sa Bangkok.
yun na doon na natigil yung ano, yung pagiging thankful ko sa mga bagay-bagay. Kasi hindi ko na siya nagagawa palagi kada umaga. So, yun yung magandang reminder. Oo, Siguro kaya no? tayo nag-uusap-usap ngayon. Yun. It's a reminder for everyone na still be thankful. Ako dahil nga dun sa naging experience ko, pag gumigising ako, thankful na ako. Yung paggising, pagdilot ng mata ko, thankful ako dun. Lagi. Kasi kasama ko pa rin sila. Hindi ko sila panonoorin from somewhere. Yeah. 'Di ba? Kasama ko lang sila. So bro Erwin, so okay. Di ba dito na kayo sa Thailand nagkaroon ng COVID, di ba? Sa tingin mo ba, will it be the same situation kung kayo sa Pilipinas nagka-COVID? Tingin ko bro, mas mahirap sa Pilipinas. Yes. Kasi dito nung nagkaroon kami ng COVID, yung company yung previous company ko pero dito sa current na company ko, sinusuportahan nila kami. Tapos yung mga katrabaho ko noon na syempre sa trabaho, merong mga may mga tampuhan. Kasi syempre trabaho talaga May pagkakataon na ayaw niyang gawin to kasi kumbaga parang magkaiba kayo ng department. Pero kasi yung mga local kasi dito, doon ko napatunayan na trabaho is trabaho. Pero pag yung pagdating sa pagtulong, lalo na yung mga local dito, talaga sila kahit nagkaroon kayo ng samaan ng loob dahil sa trabaho. Pero pag nabalitaan nila na, yun nga, nagkaroon ka ng COVID, tutulong sila Ganon ka-supportive yung mga local dito. Which is, hindi ko naman sinasabi na wala rin sa mga Pilipino, pero doon lang ako humanga dito sa kung paano tumulong yung mga local. Right. Yung ganon. So, to answer your question a while ago, Tatay Giz, yun nga, tingin ko mas mahirap. Kasi, nabalitaan ko rin noon, iba yung quarantine dun sa Pilipinas kaysa dito sa Thailand. At unang-una, yun nga, kung nasa Pilipinas ako, biruin mo ang gamot noon bago ka makabili sa Pilipinas noon, napakarami mong checkpoints. Pero dito kasi sa Thailand, since nasabi ko nga na kung gaano ka-supportive yung mga locals dito, sila yung nagdadala ng gamot. Ganon. Yun yung tinitingnan kong difference between the Philippines and then dito sa Thailand. Yeah. Wow. And speaking of mantra, naka-inspire yung mga sinasabi nyo. Kasi wala akong, lately ko na lang yan na yung mga i-visualize mo. Yung mga vision board. Mga vision board, oo. Natutunan ko na lang yan lately nung na kumuha ko ng mentor na kasi na talagang nagwo-work talaga, and yun nga isusulat mo, isa rin doon yung isusulat mo yung daily task mo, pero sa unang page nandun yung talagang ultimate goal mo na gusto mo talagang ma-achieve. So if talagang nagwo-work sa inyo, and somehow proven, ibig sabihin proven talaga. Yun nga lang, based sa yung mga sinasabi, you have to talaga mindful na kailangan maging thankful ka pa rin. Maging thankful. And yung humble, no? Importante, no? Kailangan andun pa rin yung humble mo. Ayan. Kasi pagka pumasok na yung proudness sa puso mo, alam ng Panginoon yan Kahit di mo ikwento or alam ng Panginoon yan. Pag pumasok na yung proudness sa puso mo, kukunin niya sa yan. Kasi dapat siyang nasa puso mo. Hindi yung mga yan. Tulad nga sabi mo, we're capable, di ba? Kasi we are created in the image of God. So we are capable to create things. Di ba? So, posible. Kaya natin. Nothing is impossible. The only limit is your imagination. May nagsabi niyan, hindi ko alam kung sino. Pero, eto lang we're not God. Hindi tayo. We're not God. Siguro, idadagdag ko na lang dito sa episode na to. Since sa pag-usapan natin yung manifestation, challenge ko yung mga audience natin na gumawa rin sila ng ganon. And then, malay mo, etong video na to na na-publish namin to, balikan nyo after 1 year, 2 years. Hindi siya biglaan. Hindi.
dapat may gawa rin yun. Hindi mo siya dahil hihiling ka lang, tapos mangyayari na. Hindi gano'n yun. Kumbaga parang, May process eh. may process yun eh. Kumbaga parang, iniisip mo siya palagi sa lahat ng gagawin mo, nakasalalay yung gagawin mo doon sa goal mo. Ganon. Hindi siya yung instantly, okay, nagsulat ako dito, meron akong 10 kahilingan, bukas meron na ako nito, meron na akong bahay, meron na. Oh. Hindi ganon. Pero, as I mentioned a while ago, yun, kung merong mga interested na mga audience na gumawa nun, tapos na-manifest yung mga gusto nun yung mangyari, balikan nyo tong video na to, tapos comment nyo, nangyari sa akin to, totoo to. Ibig sabihin, yung mga pinagkukwentuhan namin dito, yung dinidiscuss namin dito, na nangyari sa amin ni Tatay Bog, saka yung sa akin, personally, is hindi talaga kwentong, kumbaga parang kwentong barbero lang. Meron talagang magpapatunay na ibang tao na, okay, totoo talaga yung manifestation. Sa akin, it took 5 years. Yun nga rin bro hindi ko maintindihan eh. 5 years yun na, after 5 years rin. Ewan ko kung ba, may time frame talaga eh. It took 5 years. Oo. So, start na pala talaga. Start na, mag-ano ka Start na, na. para 5 years, so 2023, by 28. Oo. At least ma-achieve mo na, no? Oo. Pero kung mag-aano ka, let's say may visual ka, mag-aano ka ng may mantra ka, ano ba to dapat? Yung realistic? Or will it be, can you be like, like, di ba? Ano yun? Ang advice ko dyan, Na, dapat ramdam mo eh. Paano ko ba may experience? Yung nararamdaman mo siyang posible. Nararamdaman mo siyang posible. Yung, halimbawa ako, napakasimple nitong manifestation na to. Kasi, sabi ko dun sa nanay niya, alam mo, yung asawa ko, teacher ako yan. May 3 aircon na bahay. Kasi init na init ako lagi, wala electric fan. Ang nararamdaman ko siya, yung 3 aircon. Nagkakatotoo. Oo, right. Di ba? Kasi ramdam ko yung lamig ng aircon. Ay, dagdag ko lang bro, ang process ng manifestation nga pala. Call me weird kung you find it weird, pero sabi dun sa manifestation process, kung gusto mo makuha yung isang bagay, dapat ramdamin mo. Ramdam mo. Kung ganito na lang, for example, yung auto, yung sasakyan. Gusto ko nung ganito, kunwari gusto ko ng Honda Civic Type R. Di ba? Punta ka sa dealer ng Honda, tapos sumakay ka. Tapos, mas maganda amuin mo eh. Kumbaga parang, i-feel mo talaga na ano yung, ang sarap ng pakiramdam sa akin tong kotse na to. Dapat ganun talaga yung yung magiging process niya. Medyo weird, pero doon natitrain kasi yung subconscious mind mo na ganito yung mangyayari eh. Kung i-research niyo yung kung paano i-train yung subconscious mind, maraming patunay doon, maraming mga video na nagsasabi na ang ang subconscious saka conscious mind, malaki yung role ng subconscious mind para matupad yung mga gusto mong mangyari. Kasi yung conscious mind natin, hindi ko alam kung ilang percent lang yung nagagamit natin. Ayun, meron kasi pag-aaral na yung subconscious mind kasi. Malaki yung role ng subconscious mind para makuha mo yung mga gusto mong mamarika sa buhay. Correct me if I'm wrong pero based dun sa nabasa ko I cannot able to remember exactly, but 20% lang. Parang 20%. 20% lang yung nagagamit natin sa yung conscious mind, pero yung 80% nanggagaling lahat yung subconscious, kung paano mo i-program yung subconscious mind mo. Kasi pag na-program mo yung subconscious mind mo, doon na pumapasok yung salitang habit eh. Pag ginagawa mo siya palagi, doon na-train yung yung subconscious mind mo. Ayun, kaya sinabi ko a while ago na china-challenge ko yung mga katatays dito na gumawa sila ng mga vision board. Tapos balikan nila tong video na to. Malay natin in 5 years. In 5 years kasi sa time frame namin ni Tatay Bob saka yung sa akin, nangyari yung mga gusto kong mangyari sa buhay after 5 years. Hindi ko alam kung meron bang factor yung alam mo yung gusto mo mangyari sa buhay kasi
yun, as I mentioned a while ago, di ba bro? Hindi ko alam na sinulat ko pala sa email yun. Tapos tiningnan ko lang yung email ko, binalikan ko. Totally, wala na sa isipan ko yun. Pero kasi nung sumulat ulit ako ng gusto ko i-manifest, alam ko pa rin nandun Siguro kailangan wala sa isip mo yung yung mga sinulat mo 5 years ago. Ewan ko, base sa akin yun yung yung observation ko. Lang, Tatay Erwin. Paano ka uli nag-stumble dun sa email mo? Paano ko na-check yung email ko? Ano yun? Ano ba? Meron ba akong hinahanap na documents noon? Na nandito na ako sa Thailand. Tingin ko, naghahanap pala ako ng supporting documents regarding dun sa marriage contract namin dalawa ng misis ko. Kasi ang tanda ko noon, sa lahat ng mga important documents na kailangan kong i-keep, kailangan may kopya ako sa email ko. Na sinesend ko. Kasi dalawa yung email ko Kung saan ako nagsulat ng gusto kong i-manifest, yung lumang email ko. Okay. Na-rare ko lang buksan. Okay. So, sorry. To be specific pala, kung let's say, kung email, automatically, meron na talaga doon mga dates. So, kung isusulat pala natin, ino-note natin siya, isusulat ng na sa papel, kailangan talaga pala ilalagay mo yung date, no? Tapos, if like let's say it will take you 5 years, pero yung 5 years na yun, kailangan, di ba, may kaakibat na action. Yun. Oo. Di ka hihintay lang. Ito, isa pa, revelation sa'yo. Ito, alam ni Lele ito Di ba yung sa podcast? Nag-manifest siya Yung, etong podcast. Di ba? Pinag-usapan natin siguro 2 years ago. Yes, oo nga, no? Right. Diba? 2 years ago, last year lang. Is it last year? Hindi. Ay, oo nga. Last year lang. Pero it's still, natin, di ba? Kumbaga, pinorsi ba? Or imagine natin na. Actually, finil na. For me, finil ko. Kasi yung sinabi, yung podcast nyo, oo nga, no? Sana nga, magawa namin. Ganito rin yung feeling nun, di ba? Okay. Tapos, for some weird reason, ikaw rin siguro, no? Oo. Nabanggit ko rin sa kanya yon na tayo ni na MJ. Oo. So, nag-materialize siya. Ito, 1 year lang. Right. Kasi na-experience natin yung feeling nung nagkikwentuhan tayo at that time. Nag-materialize siya. And kahit pala, no, hindi mo isulat, basta nandun yung yung sinasabi mga subconscious. Kasi, unknowingly, high school, or, that time, inisip ko na gusto ko magkaroon ng kotse. Kasi that time, kasi may nakita ako sa kaklase ng 4th year. Nakakotse siya pag pumapasok. So, sikat. Like, pag bumababa ng sasakyan, oo. Then, ganun din, nung nag-college din na ako, yung mga kaklase ko, iba-iba kotse. So, naiinggit ako, to be honest, naiinggit talaga ako. Pero at the same time, iniisip ko yung sarili ko, paano kaya kung ako naman yung magkaroon ng kotse? So, iniisip ko yung ano yung i-drive ko. Nandun yung yung imagination ko na hawak ko yung manibela. Dati, hindi pa uso automatic nun yung cambio, parang gano'n. Pero, manual. Pero yun nga, binivisualize ko na ako yun nandun. Akin yung sasakyan na yun. Tanungin kita, isa ka rin ba dun sa pumupunta sa mga mall, sa mga car show at sumasakay sa sasakyan? Ako kasi isa rin ako dun Yes. Ako rin. Kung tatanungin nyo yung misis ko, nawiwirduhan nga yun Ang gagawin nyo, sasakay ako nun, tapos binibidyohan ko pa nga Tawag dito, sinasabi ko sa kanya, ito na yung natin, sasakyan natin, nakapark muna. Parang ganon. Ganon palagi yung sinasabi ko sa kanya. Kumaga parang, tawag dito, wala namang mawawala Pag sinabi mo yun Di ba? Kung magkatotoo, di okay. Pero kasi na-experience ko na Na-experience ko na makuha ko yung mga gusto kong bagay Yun. And it turns out, nakuha nga. Oo. Naman. Di ba? Yeah. Gagalit pa naalala ko yung misis ko, hindi ka ba nahihiya? Ganun din na Bakit? Hindi ka naman bibili. Oo nga. Hindi ako bibili ngayon. Pero in the future, baka bumili ako. Ganun talaga. Kumbaga parang, tawagin na nilang weirdo, pero pag nakuha mo yung isang bagay, di ba? Oo.
Tsaka kaya naman sila nag-car show doon, di ba? Para sakyan ng mga tao. So, Yep. Para experience mo kung ano. kaya huwag kayo mahiya. Pagka mayroong mga ganun, umupo kayo. Go, no? Oo, Si kaya si nila Pati nilagay niya, yun. i-feel niya na talaga, no? Oo, kaya nga nila nilagay yun dun eh. Yeah. So, yung mga judging na sales dyan, huwag kayo masyadong judging. Hayaan nyo. Oo. Oo, Malay mo yung sumakay na yon after 2 years, ikaw pa rin yung ano, Oo, ikaw no? pa rin, di ba? Oy, ito yung nagpasakay sa akin. Oo. Ang bait-bait nito. Oo. Dito ako bibili. Oo, Mm-mm. di ba? Maganda na impression kagad. Oo. Kasi may mga iba dyan talaga, parang ano eh. Parang ayaw yung pasakyan eh. Nakakayong mga nandyan. Anyway, mabalik tayo bro, mga tatays dun sa usapan natin na highs and lows. Kasi napag-usapan na natin yung mga lows low. natin sa buhay. Ang tanong naman, paano nyo na-overcome yung mga naging lows nyo sa buhay? So since si Tatay JC yung nag-umpisa, might as well siya na rin yung mag-umpisa dun sa highs natin. Yeah, kasi magtatatak talaga yan sa'yo. Yung natutunan ko doon is, siguro don't give up. I mean, ano lang yun setbacks mo lang yun. Okay, and it happens for a reason. Yung sa akin, maksak ako dahil lagi akong late. So yung mga sumunod na, I make sure na pumapasok na ako on time. Although may late pa rin, pero inaalam ko na yung teacher ko na, mas stricto ba to? Or hindi? Check items. Kasi nangyari na uulitin ko, ang hirap Natuto na. Oo. Siguro that time, nabili ko na yung pinag-iipunan ko na nun. So, kaya, hindi na ako umuwi. Nag-ano na ako, doon na ako sa kantin namin kumakain. Nagbabaon na, ganon, para hindi na rin uwi. Tsaka nakatipid na rin, di ba? Nakayari kasi magbugong pag anong time na, pag malaki ka na. Alam mo yun? Nahiya ako magbaon? Oo, nahiya ako. For me, nahiya ako. Peer pressure pala. Oo. Diba? Parang nakaka-relate ako Yeah, dyan. hindi ka cool kid. Hindi ka isa sa mga cool kid. Ay, bugong. Parang ay, nagbubog. Pero now pala, hindi pala dapat hindi mo pala dapat ikahiya Oo, hindi mo dati kadalasan nga, 'di ba, pagka nagbabaon ka, hindi mo tulad nga ng sabi mo, hindi dapat yan, kinakahiya. Mas masarap pa nga kadalasan yung baon mo kaysa yung mabibili mo sa labas. Mas masustansya pa. Pagka matanda ka na, hindi mo na makakain yung mga binabaon luto ng mami mo. Yeah. Oo nga, no. 'Di ba? Tsaka rin kasi, pag nakabugong ka, ibig sabihin, wala kang pambili. So, kasi nandun ka talaga status kasi. Let's say, ano na lang, yun nga, sa pagdating sa bugong, pag nakabugong ka, sabihin, maliit lang baon nito. Ganun Ganun yung Dapat pala ang ginawa mo, bro. stereotype Ang ginawa mo na lang, bro, para ma-counter mo yun. Dapat mga baon, mga mama. German worst. Ganun. Tapos naalala ko pa nga nun, yung baonan, yung zebra na stainless. Sa akin, yung yung Tupperware. na Tupperware. Selecta. Selecta. So, yun. So, siguro isa rin kaya ako nahihiya. Pero, yun nga, nalikang ko, i-realize ko na wala pala dapat. And dapat nga maging proud ka pa. Kasi, ibig sabihin is, yung parents mo, naglalaan talaga ng time. Oo, para pagbaonan ka. Yun yung mapupulot ng mga viewers natin na hindi naman masama talaga na magbaon. Kasi as mentioned by Tatay Bog sa while ago, mamimiss nyo yan pag tumanda na kayo. Mamimiss mo yan. Kasi yun nga ang point ko doon, pagka medyo bata-bata ka pa. Tsaka mas importante sa yung sasabihin ng barkada mo. Oo, yung ibang tao, no? Yes, oo. Peer pressure. Yeah. Pero hindi pala importante. Hindi. Ano mas importante? Nararamdaman ng mga magulang mo o nararamdaman ng mga barkada mo? Magulang mo, tulad nga ng sabi mo, gumising ng maaga yun para pagluto ka. Pagka nakita nila na naubos mo yung pagkain mo, nakaka-warm sa heart yun. Sabi, nagustuhan mo, ano? Yeah, yun yung hindi natin naiisip nun nga. Binibigyan natin importansya yung naiisip ng ibang tao. Which is, idadagdag ko lang, mga katatays. Tingin ko, isa yun sa mga trait ng mga sa mga successful na tao, yung sinasabi ng iba, hindi yun mahalaga sa kanila para makuha nila yung goal nila. Dapat matrain mo na yung sarili mo doon. Kasi pag hindi mo na-train yung sarili mo at nakikinig ka pa rin sa kung anong sasabihin ng ibang tao,
sila magdidikta ng buhay mo. Eh. Oo. exactly. Di ba? Dapat alamin mo kung anong... Actually, hindi. Pagdasal mo sa Panginoon kung anong para sa'yo. Mm. Mhm. At mag-focus ka dun. Mhm. Kasi kapag tulad nga sa focus ka sa ibang tao, wala, mako-caught up ka dun sa sarili nila. May sarili silang landas eh. Oo. Mm. Diba? Yeah. Kanya-kanya, we have our own lanes, diba? Mhm. Focus on your lane. Mind your own business, diba nga? Tama, tama. Merong truth dun eh. Kala ko, ano lang yun, yung bata ako, kala ko saying na ewan lang yun. Yung pala totoo. Walang sense na, pero... Matindi palang sense nun. Oo. Mind your own business. Doon mo lang may ensure na maging happy ka. Mm. Successful, happy. Ikaw rin naman magde-decide kung paano mo i-own yung sarili mo, personality, tapos kung paano mo i-design yung buhay mo. Ayun nga, kung makikinig ka sa kanila, for example, merong opportunity na dumating sa'yo. Pero nakinig ka sa ibang tao na hindi ka naman magiging successful diyan. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung skills mo para maging successful ka dun eh. 'Di ba? Kasi kung gano'n ang mangyayari at makikinig ka, sakto na yung opportunity sa'yo pero hindi mo ginrab. Yun na pala yung nakalaan sa'yo. Hindi mo ginrab. Yun na pala yung magpapaunlad sa'yo, hindi mo ginrab. Wala na kasi apektado ka ng ibang tao eh. Hindi ka makaka-move forward sa buhay mo kung ganun palagi yung mangyayari. And if yun nga, sabi mo, hindi ka makaka-move forward. Ang masakit na part dun eh, may mag-move forward, pero hindi ikaw. Oo. Ibang tao. Ngayon, doon mo naman na-compare na, magkakaroon ka ng comparison na eh. Di ba mga katatays? Siya ginawa niya. Parehas lang naman ng opportunity, parehas na hinain sa amin yung opportunities, pero siya, nag-go siya. Ako hindi, kasi nakinig ako sa iba. Pero kung ginawa ko ba yun, magiging ganun rin ako. Di ba? Sinasabi ko yung advice yun na aaminin ko sa sarili ko, naapektuhin pa rin ako sa sinasabi ng ibang tao. Pero as much as possible, tinitrain ko yung sarili ko na hindi naman sila yung magdi-design ng buhay ko eh. I-design ko yung buhay ko. Siyempre, may gabay ng taas. Pero as much as possible, kung ano yung makakapagpasaya sa akin na tingin ko, magpapaunlad rin sa buhay ko at hihingi ako ng gabay sa taas. Yun yung gagawin ko. Yep. Sa akin naman, marami talagang noise eh. And it really affects you talaga. Minsan na nga, dahil nga yun na yung ginagawa mo na yon sa buong buhay mo. Illusion na pala yun eh. Like for me, like nagko-coach ako and may mga magulang. Kumbaga, pinapanguna ako na agad na what if hindi ito ini-expect the way I coach. Kasi may mga foreign coaches like me, pag dito kasi rin, status din eh. It's about status. Siyempre, pag foreign, isip nila na, the way yung coaching nito is mas maganda compare sa local. Kumbaga, napipressure na. Alam ko kahit hindi nila sinasabi. Direct sa'yo. Alam ko na ganun na iniisip na. Pero hindi pala. Not everyone, yung mga magulang, hindi ganun. They're fair most of the time. Parang nag-aano lang ako ng illusion na hindi talaga totoo. Sabi nga nila, fear is not true. Oo. Gawa-gawa mo lang. Gawa-gawa mo lang yun. Sa sarili mo lang, sa sarili mo lang iniisip yon. Actually, itong mga wisdom na natututunan ko sa buhay, output to ng networking yan. Ma-share ko lang sa inyo. Kumbaga parang lahat ng mga training, lahat ng kung paano ako mag-isip, paano yung mindset ko, nakuha ko lahat to sa networking. After kong quit sa networking, tuloy pa rin yung pag-research kung ano yung magandang approach sa buhay, kung ano yung magandang wisdom na kailangan ko malaman. Right. Sa akin, na-experience ko rin yan mag-compare tas ma-pressured ng mga ng ibang tao. Actually, maraming times. Ang na-realize ko, no matter what you do, you always have to do your best. Kasi hindi mo yun ginagawa para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Ginagawa mo yun kasi ginagawa kang blessing ng Panginoon sa mga tao sa paligid mo. So do the best that you can. Pero wag kang panghihinaan ng loob kapag hindi mo nakuha yung gusto mo. Kasi yung best mo, habang ginagawa mo yung best mo, na-hone ka para sa bagay na para sa'yo talaga. So just keep doing your best. Kung hindi mo man makuha yung gusto mo, there's always something better. Kung mawalan ka man ng trabaho ngayon, magkakaroon ka ng mas magandang trabaho. Kung hindi man trabaho, baka negosyo.
'Di ba? You never know what your future is. Pero do the best that you can. Kahit saan, pagluluto man yan, pagbabasa man yan, pagtatrabaho man In yan. all fields. In all fields. Siguro, Sa pakikipagkapwa-tao mo, do the best that you Yeah. can. siguro re-align ka lang sa ano ni Lord, no? Oo. Sa mas magandang path. Kasi yung mga bagay na pinagagawa sa'yo, training grounds yan para sa tunay na purpose mo. So habang ginagawa mo yung best mo, lagi sa training mo, mas maganda yung magiging kahihinatnan ng para talaga sa'yo. Ako kasi hindi ko yung na-realize before. Pagka ginagawa ko yung best ko, tapos di mo na ako yung gusto ko. Ang dating pa sa akin parang, ba't ganyan ginawa ko naman yung best ko, hindi ko na gagawin yung best ko. Di pala. At pala lagi mong ginagawa yung best mo. Kasi, yung may mas maganda palang nakalaan para sa'yo, na yung best, nung ginawa mo yung best mo yun, mas na-practice ka para dun talaga sa nakalaan sa'yo. Kasi sa Pilipinas, diba, it's all about politics. Mm. Galingan mo, diba? Oo. Which is hindi Padrino system. Padrino system. Oo. Which is hindi ko nakita before. But then, nagamit ko yung training ko previously sa Pilipinas dito sa Thailand. Magkakaroon ka ng reference eh. Kumbaga parang meron palang ganung sistema sa Pilipinas. Kahit pa paano, iwasan mo yung mga ganun. At paano mo i-improve yung sarili mo gamit mo yung experience sa dati mong company. Yan. Yun lang, na-share ko lang. Yeah, that's good, no? So yun, sa akin, just going back, paano mo ma-overcome yung kahit anong lows? Tandaan mo, there's always something better. That will, sino ba nagsabi nito? Isa sa mga podcast. This too shall pass. Nakikita ko rin sa mga t-shirt yan. Totoo yun. Yeah. Kung kahit ano man yan, lilipas yan. Maganda, pangit, lilipas yan. Enjoyin mo lang yung moment na yun. Tsaka, huwag kang mawawala ng pag-asa. Laging may something better for you. What about you, Tatay Erwin? Okay. Paano ka? Yun nga. May re-relate ko dun sa COVID. Ang naging naging sandalan ko lang talaga kasi yung pananalig ko sa business. Parang naniwala lang ako talaga na nagagaling kanila. Kasi wala na kung nagkataon lang na worse yung nangyari sa amin. Lahat ng ipon, lahat ng mga pinaghirapan ko, wala talaga mapupuntahan. After na magkaroon kami ng COVID, hindi ako masyadong maluwi sa mga gastos ng trip. Pupunta doon para lang mamasyal, para ma-experience to sa mga ibang, kumbaga parang bakasyon. Pero doon ko na-realize after na magkaroon kami ng ganun. May iwanan ka sa pamilya mo na pera, pero hindi mo kasi na-enjoy yung moment nung meron ka pa pagkakataon. Diba? Ayun nga, searching ako ng money para lang sa vacation. Doon ko na-realize na mas maganda pala mag-create ng memories kasama yung anak mo sa pamilya mo. Kesa sa meron kang material na bagay. Pero yung material na bagay kasi magbibigay lang sa'yo ng ng kasiyahan niya. Actually, feed lang yun yung ego. Ganun. Feed yung ego mo. Tapos yung excitement mo after mabili mo yung isang bagay o material na bagay after 1 to 2 weeks, wala na yun. Yeah. Tsaka lang yun parang sino-showcase mo lang sa ibang tao. Para lang masabi, uy, successful siya. Pa talaga importante sa buhay? Hindi For me, the way Importante ba na makita ng tao na successful ka, ang dami mong pera, ang dami mong mansion? Kung galit ka or meron kang taong, kasi iba, kasi, gustong yabangan. depende rin kasi yung paano mo na-reach yung bagay na yon. Let's say, may gusto kang patunayan. Kasi iba-iba naman tayo. Iba-iba naman yung naging experience na sa buhay. And I'm sure may mga taong ganun na may fire sila na gusto nilang ma-achieve. Tapos, yun nga lang, ang pangit, pag na-achieve mo na, irarab mo sa ibang. Tulad sa last episode natin, pag nanalo na, sa trash talk nakakuha yan Yun nga, hindi maganda. Kasi, may karma pa rin eh. So, yung mga yan, it's just temporary lang. Saka bro, may dagdag ko lang. Pag kasi nakuha mo na may pamukha mo na dun sa gusto mong yabangan, what's next? Yeah, kaya nga, what's Ibig next? sabihin, titigil ka na. Pero kung meron ka talagang purpose,
sa buhay. Yun. Katulad ng mga philanthropist, tumutulong sila kasi billionaire sila, di ba? Ang dami nilang tutulungan na ibang tao. Katulad na lang nung kay Mr. Beast, di ba? Recently, Ang daming ginagawang well niyan sa Oo, buhay. Yeah. ang arami niyang pera. Yeah. Pero hindi niya niyayabang yung mga bagay na na-achieve niya sa mga yung mga possession niya, hindi niya niyayabang yun eh. Instead, tinutulong niya dun sa yung katulad na lang nun, yung nagpagawa siya ng mga well, di ba, sa Africa. Kasi meron siyang na-feel niya na napupulfill yung purpose niya sa buhay. Kaya nga kung i-relate mo dun sa after mong mayabangan yung kaya ka lang naman naging successful kasi para mayabangan to isang tao. Ano nang next? No. Diba? Wala ka ng purpose. Yep. True. And yung ba talaga ang purpose mo? Well, ganun na lang ba ng ganun? Yeah. So I think we can end up this video. Kasi, okay, sorry mga katates kasi Pupunta pa sa beach eh. Oo. Nalimutan natin. Nakalimutan namin, napasa itong kwentuhan eh. Magkakaroon na lang kami ng part 2 dito kasi ang natatakil lang namin sa discussion na to ay yung podcast operation tungkol sa guys. Pero yung tungkol sa mga highs namin, yung mga wins namin sa buhay. Iba namin na discuss dito. Pero tsaka yung ano ba yung definition sa atin ng success sa bawat isa? Ano ba yung success sa'yo? Right. I hope yung mga nanonood ng mga katatays, marami kayong natutunan dito. And binabati ulit namin yung mga sumusuporta. Oo, maraming sa salamat. mga katatays. Thank you. Jetlog Vlogs, maraming salamat ulit. Paulit namin yun. Napaka-active naman kasi ni Active, Jetlog oo, Vlogs. Si Sir Benzi. Oo. Yeah. Yung mga likers din natin, of course. Mga likers natin. And then, Ay, tsaka yung mga nag-join sa page. Oh, Di ba? yes, Welcome sa thank Tatay you. Talks. Feel free to engage. Nakita niyo lately meron tayo nung mga jokes. Tatay jokes. Yeah, oo. Share niyo rin yun sa inyo. Oo. Yan. And then, last episode, nabanggit na nga namin yun sa t-shirt and then sa cup namin. On the process na yun, sana supportahan nyo kami doon. Oo nga. Reminder lang to comment, like, share on our social media channels, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. Yes. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong yun, yung pag-share. Although isang click lang yun, pero ma-appreciate namin yun, yung pag-share, pag-click, pag-comment nyo. Kahit pag-comment kayo ng tuldo, question mark, we highly appreciate your effort to do that one. So, sana asahan namin yung warm support nyo sa page namin. Pa-birthday na yun sa amin, no? Birthday lang. Thank you. God bless and thank you sa panonood. God bless. Swadee Kap.